Yes, Lord God. Salamat, Panginoon God. Kami magpapasiyasat, Lord God, sa aming mga puso sa maling at Lord. Maraming salamat, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-ibig na pag-ibig mo, na ikaw ay mamasdan, mapanigaan, sa'yo ay pumisan.
dumudulog sa iyo, Panginoon, upang kami ay magpupuri sa iyo at ibibigay namin ang papuri na wagas para lamang sa iyo, Lord God. Yes, Lord. Idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang puso, Lord God. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumama.
Ngayon po, tawagin po natin ang magbabahagi ng salita ng Diyos na magbibigay kalakasan sa ating kaluluwa. Tawagan po natin si Pastor Lilo Benitaw. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kamag-anak, mga membro, disciples, leaders, pastors, reverend, and bishop. Good morning po sa inyo lahat. Paglawan kayo, itinada niya ako Jesus. Pagpalain na tayo lahat. Amen. Inaanyayahan ko kayo na magpapasok po tayo sa ating Biblia. Sa Roma chapter 8. Verse 26. Ganito po ang kanyang pagkasabi. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray. For us, we out, but the Spirit itself make it intercession for us with groaning which cannot be uttered. Panginoon, nabasa na po sa inyong mga salita. Your presence, your Holy Spirit in this place to touch in every heart, to feel your presence, be filled with the Holy Spirit. Panginoon, Ikaw po ang mag-usap. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang magbigay ng mensahe sa ikatapatan ng Iglesia. Upang sa ganun, na kami po ay handa ng patuloy sa inyong kalooban. Salamat po, Diyos. Ito po ang lalaki sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kagabi po, ewan ko po kung ano po yung mensahe ni Lord. Sabi ko sa Panginoon, ano ba yung mensahe mo, Panginoon? Habang nagbabasa ako, tapos nakapikit ako, merong nakapita. Ahas. Kagabi po. Makapit po. Tapos, ganun din po doon sa ministry po natin sa Umingan. Ganun din na nakapilit ako, natutulog na ako. Ganun na naman, ahas na maamo siya. Maamo siya. Kaya lahat po tayo mga kapatid ko, be aware. Kasi hindi po basta-basta yung mga alaga natin. Kailangan po natin mag-pray palagi.
It's better to touch you. It's better to minister to you. Ang Diyos ang magtatrabaho sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang ating tema ngayon, God's powerful prayer. Ang lahat ng bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong prayer. Sino po yung marunong mag-pray po? Dito po, abot po sa ating patakalin po ngayon. Pero sabi nga dito, hindi tayo marunong manalangin. Sino ba yung marunong manalangin? Kaya, pinagpupulay ko tayo po kagabi. Marunong ba akong manalangin ko ngayon? Kung wala po yung Holy Spirit sa atin, kailan hindi po tayo marunong manalangin. God's Word. Ito po yung tandaan po natin palagi. Kailangan palagi ang Diyos ang kikilos po sa atin. Kapag ito po ang nangyari sa buhay po natin, mga kamanggagawa sa Panginoon, tayo po ay magiging powerful na Christian. Powerful na manggagawa ng ating Panginoon. Ito po yung tinitignan ng Diyos. Itong puso natin. Malinis ba yung puso natin? Na tayo yung ginagawa po natin ay naayon po ba sa kalooban ng ating Panginoon? Kung ito po ay tama, itong puso po natin ito, na kalooban ng ating Panginoong Diyos, tiyak na magiging powerful na preacher ka. Okay? Tayo lahat ay magiging powerful na preacher, pero huwag natin aangkinin yung glory ng Panginoon. Ang glory ng Panginoon, ibinigay po sa atin. Hindi niya po ito ipinahiram sa'yo. Kundi, ibinigay niya para gamitin kanya, gamitin niya kung gamitin tayo lahat. Ayaw ng Diyos magkakagulo-gulo ang kanyang mga kamanggagawa. Gusto niya unity. Ang gusto ng Panginoon na maging powerful ang bawat isa po sa atin. Maging pagpapala ang bawat isa sa atin. But sometimes, sumiserve lang po tayo. Minsan okay sa spiritual po natin, minsan sa bakit ganun po nangyayari po sa ating karanasan? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, kasi hindi po tayo nag-pray. Kasi hindi po tayo nag-pray sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Jesus is the way through the Holy Spirit. Kung makikita po natin sa Matthew, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus, nagtaig po siya sa Espiritu Santo. Noong siya po ay pumunta sa bundok upang manalangin at mag-fasting. At pagkatapos po noon, ay pumunta po siya sa field para tignan ang mga membro, magiging disciple, magiging pastors, magiging reverend, magiging bishop. Tinatagpo ng ating Panginoong Jesus ang mga ito upang sa ganon na sila po yung gamitin ng Diyos na powerful evangelism. Kaya makikita po natin, kailangan po magiging pagpapala po tayo. Tignan po natin palagi po kung nagiging pagpapala po ba tayo o hindi. Minsan ganito po yung kaisipan po natin, crab mentality.
Alam niyo po ba yung crab mentality? Kapag yung isang kasama nila na crabs, kapag umaakyat siya, kapag nandun siya sa dulo, yung isang crabs naman ay iipitin niya para ilayin pababa. Sana huwag po ganun yung mindset po natin. Kailangan yung mindset po natin, mga kapatid ko. Kung ginagamit ng Diyos ang kapatid natin kapag nagawa, supportan ko natin. Kahit sino po yung mga tatayo po dito sa harapan ko, hindi po pagalingan ang pagme-ministeryo sa pag-preach sa salita ni Panginoon, kundi power ng ating Panginoon Diyos by the Holy Spirit. God's all things work together. The truth. Ito po yung katotohanan. Kailangan po natin maging mabuting manggagawa. Kaya bumabagsak ang bawat pastors. Ganito po kasi nangyayari. Kapag nakita mo yung pagkakamali ng akong pastor, baganatan mo siya. Natapos niyan, kapag nalaman ng kapatiran ng pastor, magagalit siya. Diba, hindi po pagpapala. Okay, mga kapatid ko, hindi po yung pagpapala. Kailangan po, meron po yung the way na magkaisa po tayo, mag-usap-usap sa tulong ng Espiritu Santo. Kapag wala po ang Espiritu Santo sa bawat isa po sa atin, magkakapulunin po ang kongregasyon. Ito po ay naranasan ko po sa isang church. Nandun na po lahat, hindi akwin, ayabangan, ayaw na magpasakot sa pastors. Alam mo po ano yung nangyari? Nawasak ang simbahan. Bakit? Bakit siya nawasak? Kasi hindi bumikilos ang Espiritu ng Diyos. Kahit na po nananalangin po, palagi po kami nananalangin. Nakaganyan pa po eh. Palagi nananalangin. Pero, nadi-discern ko na may kakaiba sa likod. Kaya yung isang membro, sabi niya, na naging ako pastor. Ang panaginip ko. Umaha daw pastor. Yung bispal, umaha. Tapos yung mga tilapia na agos. Tapos meron daw po yung isang tilapia na nakaganyan daw po siya. Hindi gumagalaw, pinag-ulit na pa. Nagiging halong. Kaya sabi ko, iba to. Alam niyo po, nangyari po, nawasak. Dahil nga po sa prayer na wala ng Holy Spirit. Kailangan po natin na magpalit po tayo. Pag-ipusin po natin ang Espiritu ng Diyos upang sa ganun na hindi po mawasak ang simbahan na ating hinawakan. Kaya natuto po ako doon na palaging aware po ako sa mga simbahan na kaibigan ko, kung pumikilos ba ang Espiritu ng Diyos, kung kayamanan man, yung umiiran doon. Nakikita ko po lahat. Pero hindi po galing sa akin doon. Galing sa Espiritu ng Diyos. Makikilala mo naman yung isang tao kung talagang siya po ay powerful preacher. Makikita mo rin siya kung hanggang sa nuso lang na preacher. Mapapansin mo siya kung mayabang ka na preacher. Mapapansin mo kung meron ba siyang kababaang pusong preacher. Malalaman mo yun kung nasa sayo ang Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, sabi ko, Lord, nagtatanong ako sa Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung mga kung nagawa? Bakit crab mentality?
doon ako nalulungkot. Kapag sa gawain, gusto mong tulungan, ikaw pa yung masarap. Nakakalungkot, tanga ko. Kaya nga, kahapon pa lang, naiyak na ako eh. Ano kayang mensahe mo Lord? Sa bawat minister mo. Iba't ibang pagsubok sa atin mga kapatid ko. Hindi ko alam kung ano yung trials din sa ministry na hinawakan mo ngayon. Nararamdaman ko. Kasi nararanasan ko din yung ministry. Minsan, ups. Minsan, down. Kapag pagsabihan mo kayo ng mundo, masama ka. Kaya yung mga mundo ko, magpalit po kayo sa Holy Spirit. Kung ikinukulit kayo ng pastor nyo, do it for the glory of God. Kaya kailangan po natin makilala yung sarili natin. Tayo rin po, una sa lahat, ang Diyos na kakilala sa atin. Pangalawa, tayo. Ako nakikilala ko yung sarili ko. Ikaw kaya, nakikilala mo yung sarili ko. Palagi po, i-evaluate yung sarili ko. Ano ba yung mali sa akin? Lord, teach me. Kung ano yung mali. Ipapakita naman po ni Lord yan. Kung may mali tayo. Kaya nandun na, kung sasabi ni Lord, ganito yung pagkakamali mo. Nandun na, nag-iiyak ka na lang. Nasasabihin mo, Lord, sorry, patawa. Nakita niyo po siguro, dahil lang ako naging ganito po, dati, kapag nag-preach po ako talagang tatamaan ka. Tama po ba? Ngayon po, iba yung pagkilos ng Panginoon. Iba yung pagkilos ng Espiritu Santo sa pagkilos mo. Kung tayo ay kumikilos sa ating strategy, mawawasak ang simbahan. Kung kikilos po tayo sa pamamagitan ng Espiritu, magiging pagpapala ang simbahan. At magiging pagpapala ang mga membro, magiging pagpapala ang mga disciple, magiging pagpapala ang mga reverend, pastors, bishop. Mga kapatid ko, ito po ay galing sa Diyos. Ulitin ko, wag po natin ang higil ang glory ng Diyos. Papaginatin po natin para mo nang pinatay yung sarili mo. God's powerful worship. The day of Pentecost, makikita po natin kung paano po kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Sa araw ng Pentecost, kung sila po ay nag-worship, kung maalab ang simbahan. Sa bawat pinagtitipunan po nila, kung maalab po yung nakikita po ng mga tao na nasa labas. Kung ito po ang makikita po nila, magiging pagpapala po ang simbahan. Nais ng Diyos, mag-umisip na po tayo sa pagkahaba ng ating pagkatulog. Kaya yung pag-worship po natin, kailangan magpatulog tayo sa Diyos. Sapon po natin, I love you, Lord, for the mercy never fails me, and all my days, I'm there.
nakakita ko doon? Ito, ang Diyos. Kailangan ko maging aware po tayo. Ikaw ba yung kumakanta o ang Diyos? Sa pamamagitan mo? Ito po, naging kulang-kulangan po tayo. Minsan tayo po yung nakikita, hindi yung Diyos. Kailangan ipakita natin yung Diyos yung kumikilos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat mananampalataya. Paano kung nakita mo na lumog na ang iyong kapatid? Tatadyakan mo pa ba? Meron pa nga po yung nagtanong ako sa isang pastor. Sabi ko sa kanya, Pastors, paano kaya kung nung bata pa lang siya ay naturuan siya pero umalis siya tapos nagipag-ibigin siya ako. Meron tayong kabataan na gano'n sa girls. Ano po yung gagawin? Pero nandun na po yun. Alam naman po pag-iwalayin natin. Kaya sabi ng pastor na ito, igayin natin siya. Igayin natin siya na ituwid magpakasal sila. Para matapos yung kasalanan. Kaya yung powerful na worship mo natin, like set us full. Powerful worship. Di ba nag-iba? Nandun yung Espiritu ng Diyos nandun. Pero hindi pa ito binabanggit ng Diyos, no? Nung sa mga disciple, hindi ko nababanggit, tama? Pero kumikilos yung Espiritu ng Diyos po doon. Hindi pa niya binabanggit. Like Peter. Dito na po, no? Binanggit na yung Holy Spirit. Kung paano kumilos ang Espiritu ng Diyos kay Peter. Si Peter walang pinag-aralan. Like me. Ito ba yung katotohanan? Wala rin pa akong pinag-aralan. Dito rin po ako natuto sa totoo lang. Itong salita ng Diyos. Nakita po natin powerful preacher si Peter. Gusto mo rin ba na maging powerful preacher? Maging mapagpakumbaba yung puso natin. Amen. Hallelujah. Kung mayroon po tayo nakitang mali, sa kapwa natin, pray. 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 Ito po yung dapat po. Manalangin, 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 manalangin. Ito po palagi po yung sinasabi ng pastors ko. Elementary ka na din po yun. Naging successful po siya sa prayer. Hindi sa knowledge. Kaya naging head po siya ng Bible school. Nakikita ko yung buhay niya na yung holy na pamumuhay bilang pastor. Sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko, magpagayad po tayo sa Espiritu Santo at magiging daluyod ng pagpapangat po tayo. We must continue God's word. Ayun lang po ito ngayon. Natay po natin yung sabi I love you, Lord. Thank you, Jesus. I love you.
sa pamamagitan sa inyong banal na Espiritu. Magiging kaluyan ng pagpapala bilang Christian. Magiging kaluyan pagpapala bilang pastor. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat buhay mo namin. Bagamat sumisip ng Panginoon, Lord, we trust you. Your voice, Lord Jesus, to teach us that you will be done. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I give you glory and honor and adoration and thanksgiving. We worship you, God. Sa pangalan naman ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, magpapatuloy tayo sa panalangin. Kinuha ko muna, Pastora May, bago tayo dumako sa offering while the Spirit of the Lord is working. Sige po, mapo muna kayo ulit. Mapo muna kayo. Hindi pa tapos ang Holy Spirit. Okay? And do not hinder the words of the Holy Spirit. Napaka-powerful ng message. Actually, we have the same Spirit. Kung ako ang tumayo dito, yun din yung message na binigay ni Lord sa akin kung ano yung pagpe-pray ngayon. We have to pray for our pastors, for every pastors. At sino yung mga filled ng Holy Spirit? Okay? Kasi iba po yung filled ng Holy Spirit, iba yung baptized ng Holy Spirit. Maraming baptized ng Holy Spirit, pero hindi filled ng Holy Spirit. Minsan tayo na bautismohan, tinanggap natin ang Holy Spirit. Diba? Sa Acts chapter 2. Pero pagkatapos nun, yung mga disciples, from that time on, they are always filled of the Holy Spirit. Kaya kahit sila saan pumunta, gumagawa ang banal na Espiritu. Kaya dapat tayo, hindi lang tayo hanggang nabautismohan ng banal na Espiritu, marunong kang mag-tongues. Pero yung prayer mo, hindi umaabot doon sa trono ng Diyos. Bakit? May kalaban tayo sa himpapawid. Okay? Kaya kanina, kung tayo nagiging aware, sa pagpupuri pa lang, alam natin dapat ang Diyos ay kumikilos na sa ating mga pagpupuri. Dapat yung mga kuta ng Diablo ay nawasak na. Para ngayong oras na nagpahayag ng message, naramdaman na natin yung apoy, dapat nagpatuloy-tuloy tayo sa pananalangin. Nag-burst na. So ano yung ipagpipray natin ngayon? Actually, yung nakalagay ngayon sa akin, nilagay ni Lord kagabi pa, we have to pray for the pastors. Sige po, yung iba pong umupo muna kayo, tutuloy natin yung panalangin. Okay, we have to pray for the pastors. Yun yung topic natin ngayon. Okay, anong pagpipray natin sa pastors? Pastors, number 1, tayo yung tumatayo sa harapan ng napakaraming mga tao, napakaraming kaluluwa. Dito, pag meron tayong corporate prayer, tayo ay malakas na pupuspos. Pero pag alis natin dito sa ating lugar na ito, na kung saan nagsasama-sama tayo, minsan nawawala yung apoy ng panalangin. Bakit? Kasi merong inside us na nagko-control. Kahit ngayon may nagko-control eh. Kung bakit hindi natin ma-burst out yung ating prayer sa Panginoon. Bakit? Kasi merong mga assigned demons. And this is very serious. Kung kumanta ka lang with your own effort, kung nag-preach ka lang with your own effort, hindi ka threat sa enemy. Hindi ka threat. Pag nagpunta ka lang in one place, sabi mo, I will go for mission, pero without prayer life, you are not threat to the enemy. Nag-use ka lang ng money mo for not giving glory to God. Paano ka magiging threat? Walang prayer life. Yun yung binabanggit ni Pastor kanina. Yes, powerless. Hindi ka makapagpaguho ng kuta ng kaaway. Alam niyo po ba sa mga field ng Holy Spirit, nag-uumpisa ka palang lumuhod, yung mga kuta ng kaaway, hindi na nila alam kung saan sila magtatago dahil parang time bomb yan. Kaya pag pinigilan mo, hindi ang enemy ang natalo, kundi ikaw yung talo. Bakit? May retaliation eh.
Okay. Una, yung mga pastors. Ano yung pag-pray natin sa mga pastors? Maraming mga churches, kaya namamatay ang spiritual life ng mga pastor, hindi pinapanalangin ng mga miyembro. Turuan yung mga miyembro ninyo na manalangin. Masakit mo tanggapin ang katotohanan. Pero kahit ang banal na Espiritu nagsasabi sa akin, maraming mga miyembro hindi na nanalangin para sa iyo. Marami tayong mga miyembro hindi na nanalangin sa pastor, pero ibiniblame natin yung sisi sa pastor. Bakit hindi nabubuhay sa righteousness ang mga pastor? Dahil ikaw ng miyembro o tayo ng mga miyembro ay hindi nananalangin para sa ating mga pastor. We are doing our own ministry with our own effort, and this is true. Naintindihan niyo po ba? Paano natin i-expect na magbigay ng buhay ang pastor? Hindi tayo nananalangin. Hindi tayo sumusuport sa ministry ng pastor. Paano mabubuhay ang church? Mas malaki yung percentage na binibigay natin para sa sarili natin kaysa para sa iglesia ng Diyos. Kaya number 1, pag-pray natin, yung tumatayo, binigyan ng Lord sa akin yung verse kagabi, yung sa aklat ng Efeso chapter 6. Pray for all the pastors and leaders. Diba sabi ng Apostle Pablo, panalangin niyo rin kami. Si Apostle Pablo filled ng Holy Spirit, pero nag-ask siya ng prayer. Bakit? May kailangan ng pastor. Magaling lang tayong mag-judge, pero hindi tayo marunong mag-pray. Paano mananalo sa battle? Kung yung ating mga leaders, wasak. Alam niyo po ba, nagkaroon kami ng prayer and fasting sa Asinggan? And after that, nagkaroon ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa iglesia nung gabi. At ang Panginoon ay nagpahayag sa bawat isa. At isa sa pinahayag ng Panginoon nung ako'y tumayo, ay sa lugar kasi ng Asinggan, merong mga 7 years old na mga batang babae ang nire-rape at pagkatapos pinapatay. Hindi lang isa. Okay? At alam ko, hindi lang yun sa Asinggan nangyayari. Nangyayari maging sa buong bansa, hindi lang natin nababalitaan. Bakit nangyayari? Kasi hindi tayo nananalangin. Pagtapos mo dito, anong ginagawa mo sa loob ng church? Babalik na lang kayo araw ng Sunday, magpipreach, mag-attend ng church. Anong ginawa niyo from Monday throughout Saturday? Paggaling natin dito sa Whitestone. Wala na tayong ginagawa. Kaya na lang tayo dadalo kasi yun na yung naging ritual na gawain mo every Sunday. Kaya hindi tayo threat sa enemy. Kailangan maging threat ka. At alam mo kung ano yung totoong pananampalataya sa Panginoon, hindi naman sa panahon na marami tayo dito na nagsama-sama, sa panahon na ikaw na lang at ang Diyos ang nag-uusap. Yun yung totoong mananampalataya. Doon ka nagiging threat sa enemy kapag ikaw lang mag-isa, kung lumuluhod ka sa Diyos, pinupuspos ka ng banal na Espiritu in your personal devotions, in your private room. Kaya dapat buhay yung ating pananampalataya. Kaya sabi sa inyo, hindi ito laro. Pag tayo tumayo dito, tayo ay tumatayo kasama natin ng Diyos. Kaya madaling ma-discern kung ready yung nangaral, kung ready yung tumayo, kung ready yung nagpaawit. Madaling ma-discern ng totoong feel ng Holy Spirit. Pero pag di ka feel ng Holy Spirit, parang ang galing nila, no? Hanggang galing lang. Paano sa kaaway? Hindi naman pwede sa kanya yung galing mo. Kailangan sa kanya yung kapangyarihan na ng Diyos na nasa iyo dahil yun lang yung makakapagpaguho sa kuta ng Diablo. Okay? Let's pray for the unity of the pastor. Sa ministerials, pinanggit ni Pastor kanina, unity. Pag-pray natin yung unity ng mga pastor sa ministerials. Sa ministerials, walang unity.
Minsan kung sino pa yung tahimik na pastor, yun yung anointed, yun yung walang masay sa body of Christ. Kasi yung mga nakikilala lang sa body of Christ, yung mga medyo mayayamang malalaking churches. Pero yung mga mahihirap na churches, pero filled ng Holy Spirit yung mga pastor, hindi makapagsalita. Natin ng enemy. Kaya tayo yung tatayo para sa bawat churches. Alam niyo po ba, sa bawat lugar, may naka-assign demon sa bawat pamilya. Huwag na kayo lumayo. Huwag niyo nang tingnan yung mga kapitbahay ninyo. Sa loob lang ng bahay natin, may naka-assign na demon. Kung hindi ka tatayo as true believers of Christ, sino ang tatayo? Sabi mo, pastora, siya naman ako. Pero hindi magkamali ang banal na espiritu sa kapahayagan niya. Tingnan mo mula sa puno ng pamilya hanggang sa mga anak mo. Kung walang naka-assign na demon. Kung hindi ba pinaglalaroan ng tiyapo sa kanilang mga kamay paikot-ikot dahil nabubuhay sa kasalanan. Tapos sabihin natin, fill tayo ng Holy Spirit. Sa loob ng bahay natin, malayang kumikilos yung diablo. Dapat sa loob ng bahay natin, alam natin kung saan nakapwesto yung diablo. Kaya ako minsan kahit sa room ako nagpipray, kapag nilid ako ni Lord lumabas ng sala ko, tumatayo ako kapag dumarating na talaga yung kapuspusan ng Lord, hindi ako nagpipray ng nakaupo lang. Una, dapat lumutayo sa humbleness to God. Pero pagdating na sa battle, tumatayo na ako, tinataas ko na yung kamay ko, nagdideklara ako, lumabas yung mga demonyo. Kasi sa loob ng bahay, may mga territorial spirits. Lalo na may mga tao kayo na pinapapasok sa tahanan ninyo, na may mga dalang sakit, may mga dalang problema, tapos in-entertain ninyo, tapos yung problema na yun, hindi ninyo na-pass out, hindi nyo napalaya, saan maiiwan yun? Sa inyong mindset. Kaya marami tayong battle. Okay, so ito na yung time, mananalangin tayo. Ibuhos natin, huwag natin pigilan yung banal na espiritu dahil grabe yung gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ano man yung mga demons na naka-assign sa ating mga buhay, kailangan mapalayas natin yung sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa Panginoon. At hindi lang panalangin, I encourage you, church, mag-fasting din tayo. Okay? Once a week, kahit once a week, mag-fasting din tayo. Kahit 1 meal, 2 meals, kung di mo kaya isang araw. I encourage you. Kasi hindi lahat ng demon sumusunod lang sa panalangin, kailangan din ng fasting. Paano yung fasting? To die your body. Doon sa kung ano yung cravings na katawan. Para yung spirit natin, sabi kanina dun sa text na binasa, gusto ng spirito, pero yung katawan mahina. Diba? Bakit mahina? Kasi mas marami yung ine-enjoy natin sa flesh, sa body, kaysa sa spirit. Kaya pagtapos natin umalis dito, mahina naman tayo, mahina na naman. Bihira na naman, ilan na lang yung prayer life. Hindi tayo tumatagal na 1 hour. Kaya ako hindi ako nagtataka eh. Si Jesus Christ nga naghanap ng prayer partner, di ba? Pumunta ng bundok. Akala ko yung susunod ni Pastor Dilo eh. Pumunta ng bundok, nagsama ng prayer partner. Natulog. Pero nung ginawa, natulog. Diba? Sabi ko, Lord, siguro may excuse. Kasi wala pa yung Holy Spirit nun. Kaya limited pa sila. Pero si Jesus Christ Himself, naganap siya na magiging kaisa niya sa panalangin. Diba? At ang Diyos na nagganap na kaisa niya sa panalangin, sabi doon, kahit isang oras man lamang. Kahit isang oras man lamang. Kapag kayo nanalangin, huwag kayong titigil hanggang hindi nyo nararanasan bumaba ang banal na espiritu. Kaya sabi ni Lord, kahit isang oras lang lamang, so hindi na natin magagawa ng isang oras, limited yung time natin ngayon. Pero kung umuwi kayo sa inyong bahay, huwag ninyong ilimit ang galaw ng banal na espiritu. Kasi yung isang oras na yon, nagtatangs ka
si Lord ng revelation sa'yo kung ano yung ipagpipray mo. Kung ano yung magiging battle mo. Dinadala ka pa lang ng Diyos sa presensya niya. Pero yung iba, 5 minutes, wala nang masabi sa prayer. Tapos na. Bakit? Kasi hindi filled ng Holy Spirit. Yun yung sinasabi, total dependency with the Holy Spirit. Amen? So tayo ngayon ay mananalangin. Bahala kayo sa posisyon ninyo sa panalangin. Dahil ang apoy ng banal na Espiritu ay nagpapatuloy. Sige po, bigyan nyo kami ng isang background music dyan at tayo po'y mananalangin. When we pray, we must open our mouth to God. Amen? And when we pray, we must exalt first the name above all name, Jesus Christ. Kasi wala tayong power with our own name. Only by the name of Jesus. Okay, so let's all pray. Hallelujah. Sige po, lahat na may mga gift ng tongues, tayo po ay mag-tongues. And let the presence of the Holy Spirit fill our midst in the name of Jesus Christ of Nazareth. Jesus, we come to you, Father. Jesus, the name above every name. Oh, Rabba Shandara Kasika Radikian Radayen Shikarabakian Radayen
reality, Lord, dahil naranasan namin ang pag-ibig mo. Kaya kami bumabalik at bumabalik sa lugar na to dahil naranasan namin na kami pinagpapala mo. Panginoon, sa mga panahon o Diyos na naghihiwa-hiwalay na kami, Panginoon, walang iba kundi ikaw na lamang o Diyos ang aming kasama. Lord, kung ano yung apoy na aming nararanasan sa pagtitipon-tipon, ay ganun din ang apoy at higit pa na apoy, Panginoon, ang maranasan namin sa aming mga buhay, O Diyos. Panginoon, marami kaming haharapin na battle pag-uwi namin, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na may pangako that you are our Emmanuel, that you are with us, Father God. Ang iyong mga pangako ang aming pangahawakan, O Diyos. Ang iyong pangako ang aming patuloy na aasahan sa buhay na to, Panginoon. At kung ano man ang aming mga kahinaan, Panginoon, batid po namin ikaw lamang ang Diyos na magpupuno. Ikaw lamang ang Diyos na magpupuno, Panginoon. Sapagkat wala kaming alam, Panginoon. Wala kaming kakayanan at wala kaming magagawa maliban na ikaw ang Diyos na gumawa sa aming mga buhay. Kaya nga po, Ama, salamat sa bawat isa na narito. Selyuhan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, maging ang aming mga panalangin, Panginoon, at anuman ang desire ng aming mga puso, sa ikadalawalhati na iyong dakilang pangalan, Panginoon, katagpuin niyo po ang lahat ng ito, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Maraming salamat sa mensahero mo ngayong umaga, Panginoon, sa buhay ni Pastor Nido, Lord, sapagkat ibinigay mo ang mensahe ng katapatan at katatagan, Panginoon, para maging kalakasan ng bawat isa po sa amin. At Lord, sa araw din na ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng klase namin sa maghapon, salamat sa mga professors, salamat sa translator, Panginoon. At Lord, in the name of Jesus, winawalang kapangyarihan po ang anumang retaliation ng enemy sa aming mga pamilya, sa aming asawa na wala dito, sa aming mga anak, sa aming mga apo, hindi makapananakit ang kaaway, sapagkat ang iyong mga anghel ay isusugo mo sa kanila upang mag-ingat at magbantay. At maging, Panginoon, in the name of Jesus, sa aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, sa aming mga mahal sa buhay na may sakit karamdaman, nagdedeklara kami ng kagalingan, nagdedeklara kami ng pagpapala, nagdedeklara kami ng kaligtasan, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga gawa. Pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin, at pinasasalamatan namin ang matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Ngayon po, tawagan po natin para sa tithes and offering si Bishop Evelyn. Tanging alay. Bigay. Tanging alay daw po. Tanging alay. Alay natin ang ating andon sa Panginoon. Ito na ang Diyos ang pag-uusap sa bawat isa. Kasi kita ko na tunay talaga na sa ating
Lord, mangusap ka sa sandaling panahon. Hindi namin alam kung magaganap na yun. Salamat kami noon sa oras na ito, Panginoon. Pinahayag mo sa amin, Panginoon, ang iyong puso sa bawat isa, ay pag-ibig, na anuman mga sitwasyon na aming nararanasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig pa rin ang pinakadakila. At alam namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa aming buhay. Lord, sa aming pag-alay, financial na napakaliit sa iyo, Panginoon. This is nothing to compare. Lord, ang buhay na ibinigay mo sa amin, ang daigdig na ito, Panginoon. Lord, di kaya ng aming mga mata, matalog ng aming isipan, ang kalooban. Lord, sa amin, aming dakilang patuloy, hindi kaya kumbasan ang anong lalim ng dagat, anong wisdom, Lord, ang tao patalino sa mundo nito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa puso na nais mo na kami sunod, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na magsalita sa oras na ito, Panginoon. Ikaw yung ibigay mo sa amin. Lord, sa aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon. Lord, pinapakita mo ang lahat ng mga nangyayari sa mga bagay, sa material na bagay, sa mga tao na kakausap namin, Lord, na mayroon kang pinapahiwati, Lord. Lord, nananalig kami sa oras na ito, Lord God. Lord, ang pag-alay ng perang ito, Lord, hindi sa pisikal, hindi pag-alay ng aming buhay, Panginoon. Usap ka, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na kami yung ginagamit, kami yung tinawag, hinirang, Panginoon. At alam namin na kami yung palalakasin. At alam namin, Lord, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ang aming panalangin ay iyong tinutol. Nais mo lang kami ang mag-move. Lord, patuloy na kumilos, patuloy na mananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa magang ito, Panginoon, ang aming puso na patuloy, Lord, na kami yung gabayan. Kami na palakasin ang aming kalooban. Lord, anumang kasalanan ay aming kamuhian, Panginoon. Sabi mo na kami maging banal sapagkat ikaw ay banal. Lord, maraming salamat, Lord, sa aming pag-alis, sa aming paglinis, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang mga bagay, Lord, na dapat namin ayusin, hindi sa physical na bagay, kundi sa spiritual na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Huwag kami maging bulat, Lord, maging sensitive, Panginoon. Kundi kami matatali ng mga lingkodan kami, Panginoon. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon, na nais mo kami ay gamitin, Lord, ayon sa aming mga gifts and callings na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming papupurihan, tataas sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, announcement na po tayo. Dahil tapos na tayo nag-pray. So, dahil pumaulan, hindi po muna tayo magwawalis sa labas. Dahil mahirap naman kung magkaroon tayo ng sakit, mababad kayo sa lamig, di ba? Kaya, muna tayo sa labas. Hindi na tayo magwawalis muna doon. So, yung mga hindi pa naligo sa babae, sa kalalaki, kung saan kayo maliligo ng cubicle, so, yun na naman po yung isama ninyo sa inyong paglilinis. Okay po ba? Kasi yung iba po nakapaligo na. So, mag-umaga kayong maligo, maghapon kayong maligo, maggabi kayong maligo, bago kayong maligo, para masarap maligo, linisin nyo muna yung CR. Okay? Dahil tayo naman yung gumamit at tayo din yung magmamalasakit sa ating school. Malaki yung magagawa natin. Yan lang ay pasasalamat na sa Diyos sa mga tinatanggap nating pagpapala dito sa lugar po na to. Amen? Kaya, yun din naman pagdating sa basura, laging sinasabi, yung mga baso, pagka yung ginamit, ay ibaba naman ninyo ng kusa doon sa kusina. Bagamat, minsan paghapon, di ba, dinadala yan dito, tapos nagkakape kayo, hindi pa nakukuha, nilagay nyo pa ng basura. Tanggalin nyo yung basura, tapos sa basurahan yung baso, ilagay doon sa kusina, kung hindi nyo agad na ilagay sa labas. Yung mga ganong simpleng bagay, alam na natin yan, dahil mga nanay na tayo. Yung iba mga lola na, di po ba? Dahil kung ano tayo sa bahay, dapat ganun din tayo kung saan man tayo pupunta. Sabi nga, cleanliness is
is next to godliness, di ba? Dahil ito ang mahalaga na malinisan natin, magtulong-talong tayo dito paglinis. Yung mga may kaya pa na maglinis. Pero sa walang kaya, maglinis din kayo para lumakas lalo kayo. Amen? Walang accepted. Kahit pagtaas lang ng mga upuan na po, kayang-kaya ng mga anak ng Diyos siya. Para maaga din tayo matapos, makapag-prepare at makakain tayo at maging handa tayo para mamaya. So, announcement ko na rin dahil naiya naman ako minsan kumayo dito, lalo na pagka marami na tayo. Kung may barbecue party tayo mamayang hapon ng 5:30, mga 6:30 na tayo mag-start mamayang gabi. Okay? Para hindi tayo nagmamadali masyado. Di ba po? Pwede na, no? Pero kung walang barbecue, 6 o'clock tayo mag-start. Pag may barbecue party, kasi masyado tayong pusog, 6:30 tayo umakyat dito para sa ating evening service. Amen? So, yun po yung ating announcement. At tayo po tumayo para sa benediction. Pastor CJ. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord Jesus. Lord, we ask the Holy Spirit to guide us and lead us today, Lord, sa aming mga gagawin. Lord, samahan niyo po kami at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming Don't Watch this morning. Lord, we glorify your holy name. And thank you, God. We give you glory and honor and praise and adoration. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you.